excited to receive the Word of God? Amen! Amen! Hallelujah! So tayo po ay tumayo at manalangin so we can move on sa ating topic sa umagang ito. Yes, hallelujah! Heavenly Father, Diyos na kataas-taasan, our King of Kings, our Lord of Lords. We thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, upang bigyan mo kami ng pagkakataon na magsama-sama na purihin at sambahin ka, Father God. Panginoon, sa umagang ito, wala kami ibang hinihiling, Panginoon, kundi ikaw ay mangusap sa amin, Lord, through your words. Dahil naniniwala kami, Panginoon, ang iyong salita ay siyang makapangyarihan lamang po. And I pray, Father God, sa umagang ito, Panginoon, bago kami mag-move on sa aming topic for this morning, we pray, Lord, na ihanda mo ang bawat isa sa amin. Ihanda mo yung mga puso namin, yung mga isipan namin. And I pray, Lord, na mag-stay, mag-focus, Panginoon, ang mga anak mo, O Diyos. And naniniwala ako, Panginoon, through your words, O God, merong itatama sa amin, merong ikukorek sa amin, dahil ang iyong salita ang siyang magdidisiplina sa amin, Panginoon. Walang ibang magdidisiplina sa amin at maayos ang aming karakter, kundi ikaw lamang, Ama. Kaya, Lord, sa umagang ito, deserve mo na magpakinggan ng iyong mga anak. And I pray, through the power of your Holy Spirit, ang siyang bumabas sa amin, Panginoon, upang mas lalo namin maunawaan, maintindihan ang inyong mensahe na ihatid at maririnig namin sa umagang ito. Lord, wala kami ibang matataas sa araw na ito, kundi ikaw lamang. Kaya patuloy niyo pong samahan kami simula umpisa hanggang sa matapos. Dalangin ko, Ama, na patuloy namin maranasan ang presensya mo through your words. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Now, meron akong kwento. Yun. Kapatid, imagine niyo po na nasa grocery ka. Imagine mo na nasa grocery store ka. Tapos, syempre, pag nasa grocery store ka, meron kang cart na tula-tula. Puno na yun ng mga laman. Puno na yun ng bigas, puno na yun ng dilata, noodles, kape, gatas, asukal. Parang poor Sige, gawin natin mas social ang nasa loob ng cart. Lagyan natin puno-puno ng salmon, ng beef, ng shrimp. Wow, I remember yan. And then, sa kalaunan, syempre dahil tapos ka na, pumunta ka sa cashier dahil magbabayad ka na. And then after nyan, nung pumunta ka sa cashier, kailangan mo na magbayad, kinuha mo yung pera mo, nakikita mo naman na tama yung kulay niya, may watermark, may security trends, parang tunay na tunay, parang totoong-totoo yung pera mo. Tapos, inabot mo sa cashier. Pero nang pinadaan ng cashier doon sa detector, nagulat siya, sabi niya, "Ma'am, sir, pasensya na po, pero fake po yung pera mo." So, ano yung reaction mo? Siyempre, magugulat ka, di ba? Masasyak ka. Kasi nakita mo naman yung pera mo, parang totoong-totoo. Tapos pagdating doon, peke pala. Sino nagbigay sa akin? Confident ka na dala mo, pera mo totoo. Pero hindi pala. Yon. Yung dala mo palang pera ay walang halaga. Di ba? Kumbaga, yung money mo na dala, counterfeit money. Di ba? Walang halaga. So dahil ang counterfeit money, ginawa ito para manloko. Di ba? Para makaloko. Yon. Bakit kinrate yung fake na money? Of course, para makapangloko ng ibang tao, di ba? Kaya nga, hindi ito obvious na peke. Di ba? Walang kung hindi idadaan sa detector machine, yung pera na yan, hindi natin makikita. Nanginginig yung tulog sa amin. Hindi natin makikita na peke pala yung pera na hinahawakan natin. Okay?
kahit anong gawin ng perang yan, paikot-ikot man siya sa tawag nito sa palengke, kahit ilang beses siyang mapunta sa ibang tao, darating ang araw na mabubunyag ang katotohanan. Di ba? Na wala itong halaga. So now, alam niyo po, ganyan din po ang pagmamahal. Ayun, ganyan yung po ang pagmamahal. So dahil first Sunday ng buwan ng mga puso, di ba? Pag-uusapan natin ngayon about love. Ayun. So are you excited? Amen. Okay. So, dalangin ko no, dapat ganyan tayo mag-receive ng word ni Lord every Sunday, no? Every day. Andun yung excitement. Wow, parang ganda ng topic ni Pastora ngayong umaga. Well, we will see, okay? So now, balik tayo sa ating topic. Pwede tayong magmahal na mukhang totoo sa panlabas. Ngumingiti ka, niyayakap mo siya, nagsasabi ka ng I love you. Kanina nagsabi ka ng I love you sa mga katabi niyo, di ba? Pwedeng mag-react tayo ng love sa Facebook post ng mga kaibigan natin or mga kamag-anak natin. Pag may okasyon, andun ka, presence ka. Pero deep inside, walang malalim na pagmamahal. Peke o counterfeit love. Yan. So, pwede mamukhang maayos ang lahat sa panlabas, pero kapag tinest na ang relasyon mo, lumalabas ang tunay na kondisyon ng pagmamahal mo sa kapwa or kapatid mo o sa pamilya mo. Example, pag ikaw ay na-open, anong mangyayari? Nakakalimutan mo na yung taong kausap mo ay mahal mo. Di ba? Madaling magmahal kapag maganda ang usapan. Yes, di ba? Kapag sweet ang relasyon. Pero paano kung may nasabi siyang hindi mo nagustuhan? Ayun. Relate na relate ang iba. O nakalimutan kanyang batiin sa birthday mo. Doon lalabas kung ang tunay na pagmamahal mo, kung totoo, o hindi. Isa pa, paano kung hindi sinusuklian ang pagmamahal mo? For example, good. Yung tuloy-tuloy ka nagbibigay, for example, sino ang mga anak dito? Tuloy-tuloy ka nagbibigay sa anak mo, pero hindi nagpapasalamat. Okay. Hindi na-appreciate. Diba? Ito naman, relate na relate ang lahat dito. O ito naman, alam ko relate na relate tayo dito. Dito, relate na relate tayo dito. Lahat ng OFW, alam ko baka naranasan nyo to. Kasi ako, isa ako sa nakaranas nito. Kasasahod mo lang. Tapos nagpadala ka sa Pilipinas. Sinend mo sa kanila yung resibo. Sinin, pero wala man lang reply na natanggap na namin. Wala ka na receive ng thank you. Or di kaya, tumulong ka sa kaibigan mo or kapitbahay mo, pero hindi ka man lang nakarinig ng thank you or salamat. Kapatid, alam mo ba? O ngayon, umanda kayo sa next. Okay? Alam mo, ang pagmamahal na tunay ay nagmamahal kahit walang kapalit. Okay? Paano kung nahihirapan ka na? Madaling magmahal kapag may pera. Diba? Kapag may panghanda sa party. Kapag masaya ang lahat. Pero paano kung dumating ang krisis sa buhay mo? Walang trabaho, walang pambili ng pagkain, tapos may sakit pa ang mahal mo sa buhay. Alam mo,
lalabas kung totoo talaga ang pagmamahal mo dahil ang totoong pagmamahal ay nagsasakripisyo. Amen? Kaya kapatid, sa umagang ito, ang title ng message natin ay Guard Your Heart. Okay? Guard guard your love. Sorry. Nilagay ko kasi ng heart. Pa-check ako sa Canva na ginawa ko. Okay, so guard your love. So now yung message natin ay manggagaling po sa Book of Romans. Ang sabi ng salita ng Panginoon, 2 chapter lang yan. 2 verse lang yan. Yan ang pag-aaralan natin. Sabi dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Now, bakit mahalaga na maintindihan natin ito? Dahil sa dulo ng buhay mo at sa dulo ng buhay ko, ang tunay na sukatan ng isang Kristiyano ay hindi sa dami ng alam. Hindi sa dami ng ministry, hindi sa dami ng likes o shares sa Facebook, kundi kung gaano katotoo, ka-pure, at katotoo ang pagmamahal natin. To guard your love means to protect the authenticity, purity, and sincerity of your affection for God and others. Sinisigurado mo na ang pagmamahal mo ay hindi galing sa kaplastikan, hindi galing sa pakitang tao, kundi galing sa puso na binago ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, pay attention, stay focused sa message for this morning. Dahil pag natapos tayo, makikita mo kung paano magmahal kagaya ng Panginoong Hesus. Isang pagmamahal na totoo at nakakapagbago ng relasyon. At higit sa lahat, matututo kang hindi magbigay ng piking pagmamahal, kundi tunay na pagmamahal na nagbibigay buhay. Amen? Bakit medyo tahimik na kayo? Okay, so paano ba natin mag-guard ang ating pagmamahal? May 3 tayong point sa umagang ito. Guard your love is, number 1, reject hypocrisy, cling to God, and honor others. Now, pag-usapan natin yung number 1. Reject hypocrisy. Or, sa Tagalog, kamuhian natin ang mapagpanggap na pagmamahal. In Romans chapter 12, verse 9, sabi dito, yung naka-highlight lang babasahin ko, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama. Now, ang sabi dito ay maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, dapat totoo ang pagmamahalan natin. Pero ang tanong, bakit kailangan pang isulat ni Pablo to? Diba? Kasi si Pablo ang nasumulat nito. Si Paul ang nagsulat nito. Kasi alam nyo na kahit Kristiyano tayo, kahit nasa loob tayo ng simbahan, kahit nasa pamilya tayo ng Diyos, may tendency kasi, pwede tayong magsuot ng maskara. Yung salitang ginamit ni Pablo ay anopokritos. Sincere, genuine, without hypocrisy. Sa Tagalog, walang pagkukunwari, walang maskara. Yon. Now, noong panahon po ng Greek, yung theater ng Greek, ang actor po ay nagsusuot ng maskara. Di ba? Nakikita na, kung ba kayo, may naalala kayo niyan? Nagsusuot sila ng maskara. Na kapag comedy, yung maskara ng tao ngayon, nakasmile. Pero pag hindi naman, or merong trahedya, malungkot yung kanyang maskara. Pero alam ng lahat na hindi yan totoo. Hindi yun totoo. Nagmamaskara lang sila. Di ba? Kaya ang hypocrite, okay. Kaya ang hypocrite
ay yung taong nagpapakita ng maskara na masaya. Mabait, mapagmahal, pero sa loob puno ng galit, inggit, o may sariling interes. Kapatid, ganyan din minsan ang pagmamahal natin. Aminin man natin o hindi. Sa panlabas, sweet na sweet. Pero deep inside, may hinanakit at sama ng loob sa kapwa. Sa panlabas, parang concern na concern. Pero sa loob, may hidden agenda pala. Sa panlabas, naglilingkod. Pero naghihintay pala ng kapalit. Tamaan kayo? Natamaan din ako eh. Pares tayo natamaan. Pare-pares na tayo matamaan dito. Pare-pares ng maayos ang puso. Amen? Now, meron pong dalawang magkapatid, si Ana at saka si Lisa. Okay? Si Ana at saka si Lisa. Si Ana po, laging sweet sa kanyang, lagi po siyang sweet kasi may kailangan siya. Yun. Kapag wala siyang pamasahe, sasabihin niya sa nanay niya, I love you, Nay. Bigyan mo naman ako ng pamasahe. Bigyan mo naman ako ng Kapag gusto niya ng bagong sapatos, tudo lambing, tudo yakap. Yan. May mga ganyan, may kilala kayo ganyan? Tudo halik ng halik. Kaya alam ko din yan kasi pag-alaga ko si Morb, laging nakayakap, laging may kailangan yun. Ayun. Pero pagkatapos makuha ang gusto, wala na. Di ba? Hindi tumutulong sa gawain ng bahay. Puro cellphone, puro gala. Di ba? Sa panlabas parang mapagmahal. Di ba? Pero sa totoo lang, ginagamit lang niya ang salitang I love you para magmukhang totoo. Goy! Sinasabi niya lang ang salitang I love you para makuha niya yung gusto niya. Si Lisa naman, hindi siya marunong mag-express. Yan. Hindi siya showy. Yun. Hindi siya mahilig magsabi ng I love you. Pero siya ang nag-aalaga sa nanay niya kapag may sakit. Siya ang nagtitipid ng baon para may maibigay na pang-ambag man lang para sa pambayad ng kuryente. Siya ang gumigising ng maaga para magsaing, para hindi na mapuyat ang nanay niya. Wala din naman tayo kasama, wala. Hindi siya pala sabi ng I love you. Never. Not din sa... Pero, totoo ang pagmamahal ng laman ng kanyang puso. Kapatid, alin sa tingin niyo ang totoong pagmamahal? Yung sweet sa panlabas pero may agenda? O yung simple at tahimik pero totoo at walang inaantay na kapalit? Elisa. Kaya nga sabi ni Pablo, maging tunay ang iyong pagmamahal. No kapatid, ask natin to sa ating mga sarili. Mahal ko nga ba talaga ang aking asawa? Kung meron kayong asawa dyan, mahal ko ba talaga ang aking asawa? Mahal ko ba talaga ang aking kaibigan? Diba? Kasi sabi natin, mahal ko ba talaga ang aking asawa? O kailangan ko lang siya? O mahal ko ba talaga ang aking kaibigan? O meron lang siyang pakinabang sa akin? Totoo kaya ang pagmamahal ko sa kanya? Or ito, mahal mo ba yung build group mo? Diba? Baka pandagdag lang yan sa achievement natin. Diba? Para magmukha lang tayong mabuti at magaling. Alam niyo po, na-realize ko, ng hypocritical love ay para pala siyang kalawang sa kotse. Na kapag ang kalawang sa kotse, pininturahan mo siya, magmukha siyang nakatago yung kalawang, di ba? Pero hindi natin alam, nagmukha na siyang bago kasi napinturahan. Pero sa likod ng pinturang yun, ang kalawang hindi nawawala.
patuloy na kinakain niya ang bakal hanggang sa mabutas. Amen? Nakikita niyo po ba yan? Kapatid, may bahagi ba sa pagmamahal mo na parang pintura lang? Pintura lang sa kalawang, panlabas lang maganda pero sa loob may nabubulok na hindi naayos o hindi naayos. Hindi lang sinabi ni Pablo na maging tunay ang iyong pagmamahal. Sinabi din niya kung ano ang itsura ng pagmamahal na tunay. Ang sabi niya ay, kasuklaman ninyo ang masama. Ang babalikan natin, ang sabi dito, next, kasuklaman ninyo ang masama. Diba? Ang ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal pala ay kinamumuhian. Napag-question tuloy ako. Sabi mo, love, tapos may kung ang tunay na pagmamahal, kamumuhian. Diba? Pero sabi kasi ni Pablo, kasuklaman ninyo ang masama. Hindi ibig sabihin po nito, yung puro feelings lang na love, 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 kundi meron kang panindigan. Ano ibig sabihin? Ang totoong nagmamahal ay hindi nito tinotolerate ang mali. Kahit pa masaktan ang damdamin ng taong yun. Ito ay marunong magsabi ng no sa kasalanan. For example, meron kang kamag-anak na humingi ng tulong sa iyo. Every time na humingi siya ng tulong sa iyo, give ka lang ng give. Give ka lang ng give. Sometimes, akala mo nakakatulong ka kasi nakakapagbigay ka. Pero hindi mo alam, tinutulungan mo silang maging tamad. Si mama dapat ito. Yan. So, akala natin, nakakatulong tayo. Pero ang nangyari, kinukonsinti natin sila na maging tamad. Yun. Mali ang gawain na ito. Kailangan nating umintindi sa mga bagay na hinihiling nila. Pwede kang mag-say no. Pwede kang mag-say no sa mga bagay na ito para matulungan ang kapwa mo. Yan ang totoong pagmamahal. If gusto mong tulungan ang kapwa mo na maging maayos, na matuto, matutong marunong tumayo sa sarili niyang paa, mag-say no ka. Hindi puro tulong lang ng tulong lang ng tulong lang. Maganda ang ginawa mo, pero kalaunan, hindi mo alam, nagiging tamad na ang kapwa mo o yung kamag-anak mo. Amen? Yung salitang ginamit ni Pablo na kasuklaman ay ganito. Apostiego. I don't know how to pronounce properly. That's a Greek word. Apostiego. Nang ibig sabihin, strong feeling of horror or dislike. Ang sa Tagalog, magalit, mandidire, umatras na parang may kinamumuhian. Now, example, para kang nakakita ng ulam na puno ng uod. Diba? Kahit gutom ka na, hindi mo ito kakainin, kundi salit, tatapon mo pa. Sino ba naman kakain ng may uod, di ba? Wala. So, dapat, ganyan po tayo tumingin ng kasalanan. Kamumuhian natin. Masusuka tayo sa kasalanan. Di ba? Na-realize ko mga kapatid, ganon dapat ang pagkamuhi natin sa kasalanan na pride. Kasi iniisip ko, okay lang kasi hindi naman ito na, okay lang na magkaroon ng pride kasi hindi naman ito nakikita ng tao. Parang ganon. So, for example, may sinabi sa akin ng aking kaibigan. Example lang to. Pero hindi ako nakikinig kasi mas gusto kong manalo sa argument. At ayaw kong mapahiya at ayaw kong aminin na tama siya at ako naman ang mali. So, ang mangyayari, ano? Deactivate. Lagi
hindi po ito ang tunay na pagmamahal. Kasi kung talagang mahal mo, or mahal ko ang kaibigan ko, kamumuhian ko ang pride. Yun. Siguro pwede ko na umuwi, no? Naiyak na daw po sa ate Jam. The message of the God is powerful. Now, dito. Sakto daw ate Jam. Buti na lang, by God's grace, ay tinulungan ako ng Panginoon na maging sensitive sa sarili kong pride. Actually, lagi kong kaaway dito si Louie. Si ate Yumi naman pala. At iuwi pala, ako sinisisi mo. Ako sa kanya pala yung message. Ako yung tinitira mo dito. So dapat, ganito din dapat ang ating pandidiri, di ba? At pagkamuhi natin sa pagsasabi ng kasinungalingan. Walang white lies, walang yellow lies, walang red wine. Kasinungalingan, yon. Kasuklaman natin ang kasinungalingan at dapat natin itong pandirihan. Okay? Kung talagang mahal natin ang Diyos at mahal natin ang tao nasa paligid natin, magagawa natin ang mga bagay na ito. Amen? Masusuklam tayo sa pride. Kasuklaman natin yung chismis. Diba? Yung pagiging judgmental. Wag naman. Yung pagiging, yung self-righteous. Diba? At iba pa. Maraming kasalanan. Diba? Tandaan mo, itong kasalanan, hindi nilalaro. Hindi nilalapitan. Kundi, tinatalikuran, tinatakbuhan. Parang si Joseph. Di ba? Tinatakbuhan niya yung temptation pala. Tinatakbuhan niya na eh. Di ba? Huwag ka nang lumangoy. Doon. So, isa sa example ng pagmamahal na peke ay si... Sino may kilala kayong peke na pagmamahal sa Bible? Delilah. Okay, nakuha ni Yui. Si Judas. Basahin natin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Agoy. Grabe no? Alam mo po, sa kultura nila, ang halik ay tanda po yan na mahal mo ang isang tao. Kasi hinahalikan mo eh. Tanda ito ng nire-respeto mo ang taong ito. Tanda ito na pinaparangalan mo ang taong ito. Pero si Judas iba. Ginamit niya ang halik bilang pagkukunwari na mahal niya ang Panginoong Hesus. At pangalawa, bilang sinyalis niya sa mga sundalo para takpin ang Panginoon. Now, bakit masakit ito? Si Judas kasi ay kasama ng Panginoon ng 3 taon. Diba? Nakita niya ang himala nito at pagmamahal sa kanila. Narinig niya ang mga pagtuturo niya patungkol sa Diyos. Nag-preach pa siya kasama ang iba pang mga disciple. Nakisama siya sa mga himala ng pagpapagaling, pagpapalayas ng mga demonyo. Now, ito'y nakakalungkot. Kasi sa panlabas, masipag sa ministry si Judas. Pero sa puso ay walang pagmamahal sa Panginoon. At walang desire na gumawa ng tama. Mas minahal niya ang pera kaysa Panginoon. Mas mahalaga sa kanya ang posisyon kaysa Diyos. Sa labas, mukha siyang banal, pero sa loob pala ay nabubulok. Kaya nga, nakakatakot kasi nadaya ni Judas ang lahat. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na, isa sa inyo ang magtataksil sa akin, ay walang nagsabi na, alam na namin yan, si Judas yan. But no, walang nakakaalam. Bakit? Kasi kasama ni Judas sa ministry ay nagtatanungan. Ang sabi pa nga ng ilan sa kanila, ay,
Ako ba yun, Lord? Ako ba yan? Diba? Kasi kung alam nila si Judas, hindi sila magtatanong na, ako ba yan, Lord? Ako ba yan? Ibig sabihin nila, hindi nila alam. Na-fake pala si Judas. Ganon. Mga kapatid, ito po yung reminder sa atin. Kahit pwede nating dayain ng tao sa piling pagmamahal sa Diyos at sa tao, kahit pwede nating dayain ito, pwede nating mapaniwala ang ating asawa, magulang, o bell group member, pati ng ating buong community, pero ang Diyos, hindi natin malilinlang. Amen? Now question, paano ka nagmamahal sa Diyos at sa kapwa ngayon? Totoo ba na ito ay mula sa puso? O baka minsan ay nahuhulog ka sa pagkukunwari katulad ni Judas? Ang ibig sabihin nito ay kapag ang puso mo nakatune in sa Diyos, ay automatic na nakatune in din ito sa iba. Amen? Ang authenticity na pagmamahal mo sa Diyos ay ganun din, umaapaw din ang pagmamahal sa ibang tao. Can I get amen? Amen. Kapatid, ang relasyon mo sa iba, sa ibang tao, ay refleksyon ng pagmamahal mo sa Diyos. Kung hindi mo tunay na mahal ang Diyos, ay hindi mo magagawang mahalin ang tunay ang ibang tao. Amen. Amen? Kapatid, listen to this. Meron pong ito'y totoong kwento Noong 17th century, si Oliver Cromwell, yan, isang makapangyarihang pinuno noon, ay nag-utos na barilin ang isang sundalo dahil sa kanyang kasalanan. Ang execution na ito ay gaganapin kapag tumunog ang kampana sa oras ng curfew. Pero nung oras na ng pagpaparusa, hindi tumunog ang kampana. Bakit? Kasi yung kanyang fiancé ng sundalo, ay umakyat pala sa tore ng kampana at buong lakas na kumapit doon sa chopper ng bell para hindi ito makalampag. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan para pigilan ang tunog. Alam mo, nung ibinaba siya, duguan at puno ng pasa ang kanyang mga kamay. Nang makita ito ni Cromwell, naantig ang kanyang puso at sinabi niya, ang iyong kasintahan ay mabubuhay dahil sa iyong sakripisyo. Walang curfew na tutunog ngayong gabi. Kapatid, napakagandang larawan ito ng tunay na pagmamahal. Di po ba? Ang peking pagmamahal madaling sumuko kapag nahihirapan o nasasaktan. Pero ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo, handang dumanas ng sakit para sa ikabubuti ng minamahal. Amen? Tingnan niyo po ako. Ganon din po ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ikaw yung bride, at si Lord naman ang bridegroom. Ikakasal na tayo kay Lord. Hindi lang kamay ang nasugatan sa Kanya, kundi buong katawan niya ang ipinako sa krus. In John 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglingin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kapatid, ang pagmamahal na walang pagkukunwari ay mayroong pag-aalay ng sarili sa iba't ibang paraan para sa kanyang minamahal. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, kung ang pag-ibig mo ngayon ay susubukin, magsasakripisyo ba ito para sa ikabubuti ng iba? O aatras ito kapag may pasa at sakit na? Guard your love. Paano? Number 1, reject hypocrisy. Tandaan mo ang maskara, tanggalin mo yung maskara. Be real with God, be real with yourself, and be real with others. At dito magsisimula ang totoong pagmamahal. Amen? Number 2.
Sige. Parang mali ata ako ng... Ayan, nabasa ko pala yan. Kung ang pag-ibig mo ngayon ay susubukin, magsasakripisyo ba ito para sa ikabubuti ng iba o atras ito kapag may pasa at sakit na kapalit? Number 2, cling to good. Panghawakan mo ang mabuti. Romans chapter 12 verse 9, yung naka-highlight na basahin natin. Pakaibigin ang mabuti. So pansinin mo, hindi sinabi ni Pablo na gawin ang mabuti. Hindi rin niya sinabi na piliin ang mabuti. Kundi ang sabi niya, pagkaibigin ang mabuti. Sa Greek, ang ginamit na salita ay kolaw. Okay? Ang ibig sabihin to glow, join, or cleave. Ibig sabihin yung cleave, a deeper relationship. Sa Tagalog, idikit ng mahigpit parang super glue na halos imposibleng paghiwalayin. So, nakita nyo ba, naranasan nyo ba na gumamit ka ng glue tapos dumikit sa dalawa mong kamay? Di ba ang hirap tanggalin? Naranasan ko yun, ang sakit. Ganon klaseng attachment ang dapat nating gawin. Ang dapat na mangyari. Yun ang ibig sabihin na attachment ni Pablo. Hindi siya hindi siya mahihiwalay. Hindi on and off, kundi kapit na parang super glue. Solid, matibay, at hindi basta-basta magbibitawan. Ang ibig sabihin, kung tunay ang pagmamahal mo, dapat ay hihigpitan mo ang pagkapit mo sa tama at mabuti para sa Diyos, kagaya ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Ginamit din ang salitang kolaw sa Genesis chapter 2 verse 24. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. Yung salitang nagsasama ay kolaw. Okay? Ibig sabihin ang relasyon mo sa iyong asawa, ito yung covenant or commitment mo. Hindi ito fling-fling lang na parang nagdi-date ka. Hindi. Diba, ang mag-asawa hindi na dapat maghihiwalay. Dapat habang buhay silang magsasama. Dapat ganyan ang klase ng pagmamahal. So sa mga single niyan, diba, sana marinig natin ito. Kasi pag kinasal ka, pag may wedding daw, sabi dito, for better or for worse, in sickness and in health, till death do as part. Ibig sabihin, hindi maghihiwalay. Di ba? Sa mga single dyan, sana marinig natin ito sa altar. Pero kung hindi naman, okay lang. Kay Lord naman tayo ikakasal. Amen? Ayan. Si Lord tayo yung bride, si Lord yung groom. Yan. Now, alam niyo po, sa totoo lang, meron po akong na-realize ko po na hindi po ako madaling mag-say-sorry. Yun. Hindi ako madaling mag-say-sorry. Hindi ako yung tipo ng tao na nag-apology. Kasi dahil panganay ako yung may boses sa bahay namin. Pero pagka pangalan pa sorry. Na kailangan tanggalin yan. Yun. Pag panganay ka, dahil ikaw yung panganay, ikaw yung nasusunod sa bahay pag wala yung magulang mo. Pero dumating po sa point na kahit andyan yung magulang ko, ako pa rin yung nasusunod. Oo, totoo yun. Grabe yung tawag nito, grabe yung pride. Makikita ko sa sarili ko na sobrang yabang ko dahil sa taas ng pride. Diba? Pero, nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, ay tinuruan niya ako kung paano mahalin ang kabutihan at isa dito ang pagpapakumbaba. Yun. At paghingi ng kapatawaran. Hindi madali ang proseso na nangyari sa akin. Mahirap gawin. Kahit sa mga kaibigan ko, hindi ako madali mag-say-sorry. Grabe ang pride ko as in. Hindi masukat yung pride umaapaw sa akin.
Ganon. Pero dahil sa Panginoong Hesus, I praise God. Nahakbagan ko po ang mga bagay na iyon. May mga pride pa rin until now, pero patuloy yung tinatapyas ng Panginoon. And I pray na ang bawat isa sa atin ay ganon din. Magagawa nating tapyasin ang mga pride na at patapyas sa Panginoon kung talagang mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa. Amen? Kapatid, yung hirap na hirap akong magsisorry o humingi ng kapatawaran, ngayon parang ulan na bumubuhos. Kahit kanino lang I say, sorry, patawarin mo ako kung nagkasala ako. Ibig sa mga tao, hindi ko nagawa ng kasalanan. Pero feeling ko baka galit siya sa akin dahil sa ugali ko, I say sorry. Hindi ko alam, baka may nagawa ako, may nasabi ako, hindi ko alam na tumanim sa kanya, na inis yung kanyang puso. I say sorry. Now, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, sorry kapatid. Okay. Madami talaga. Susunod ka, no? Okay. Sa kalapate. Now kapatid, kapag po na nagagawa natin yung mga bagay nito, magsisorry, mag-apologize, minsan kapag po may conflicts at nag-apologize ka, kahit hindi mo siya gusto, kahit hindi mo siya feel, kahit labag ito sa loob mo dahil ma-pride ka, magagawa mo ito. Bakit? Kasi kung mahal mo talaga ang Panginoong Hesus, ay kailangan mong i-train ang iyong sarili na mahalin mo ang kabutihan at gawin ang tama sa lahat ng pagkakataon. Amen? Ang pagmamahal, kapatid, ay hindi patungkol sa pakiramdam, kundi ito ay action word. Ang ibig sabihin, gagawin mo ang tama kahit hindi mo feel. Sa tingin nyo, feel na feel ko maging pastor? Hindi. Hindi po madali, laging puyat. Busy-busy po kami lagi. Pero dahil mahal namin ang aming kapwa, mahal namin ang Panginoon, nagbibigay kami, nagsasakripisyo kami ng aming oras para sa aming mga kapatid. Amen? One day, maiintindihan nyo, kaming mga pastor, kaming mga leaders, kapag nag-leaders na rin kayo. Amen! Kaya, kaibigan, ito yung sinasabi na clinging to what is good, di ba? Gawin mo siyang parte ng buhay mo. May pagkakataon na tatanggi ka dahil sa tukso. Ay, tukso, mahirap tanggihan yan, di ba? Kumbaga, gusto ng laman natin ang kasalanan, pero mas pipiliin mong kumapit sa kabanalan kahit mahirap. Mas mahal mo ang Diyos kaysa pansamantalang pleasure. May pagkakataon na gusto mo na sanang magpahinga, kaya lang alam mo na ang isang tao ay nangangailangan ng iyong pagbisita. Gagawin mo pa rin. Mas mahal mo ang kabutihan ng pagmamalasakit kaysa sarili mong comfort. Kaibigan, cling to good. Mamahalin mo ang kabutihan. Meron po isang kwento. May isang pastor po na nag-counsel sa isang lalaking may problema sa kanyang marriage life. Ang sabi ng pastor sa kanya, sabi ng Biblia, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Sabi naman ng lalaki, pero pastor, hindi ko na po siya mahal. Ouch. Sabi ulit ng pastor, kung ganon, mahalin mo siya bilang kapatid sa Panginoon. Sabi ni Lord,
magmahalan kayo sa isa't isa upang malaman nila na kayo ay alagad ko. Sabi naman ng lalaki, pastor, hindi naman siya saved. Di pa naman siya Christian. Sabi ng pastor, kung ganon, mahalin mo siya bilang kapitbahay. Sabi kasi ni Lord, love your neighbor. Sabi naman ng lalaki, ayaw ko rin, pastor. Hindi ko siya tinuturing na kapitbahay. Sabi ulit ng pastor. Ang sabi ng pastor din, sabi ng salita ng Panginoon, love your enemy. Wala siyang kawala, di ba? Wala lang. Sabi ni Lord, sabi ng pastor, kung hindi mo siya tinuturing na kapitbahay, dinituring mo siya na kaaway. Pero sabi ng salita ng Panginoon, love your enemy. Kapatid, love your enemy. Kung hindi mo mahal ang asawa mo, mahalin mo siya na kapitbahay mo. Kung ayaw mo siyang mahalin na kapitbahay mo, mahalin mo siya bilang kaaway mo. May ligtas ka ba? May choice ka ba? Wala. Wala tayong choice, kundi ang mahalin ang kapwa natin, mabuti man sila o masama sa atin. Amen? Kapatid, gawin mo ang tama. Walang excuse para hindi magmahal. Cling to good, ito ang tamang gawin at idikit mo ito sa iyong sarili at huwag hihiwalayan. Alam mo po, si David ay isang halimbawa ng taong kumakapit talaga sa mabuti. In 1 Samuel 24:6, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hiniram. Na topic to dati ni Annie. Na-topic ko rin to. Ewan ko kung sino pang nakatopic nito. Sabi ni David, hindi ko siya sasaktan sapagkat siya'y pinili ng Panginoon. Ano ang sitwasyon dito, mga kapatid? Si Saul ang hari ng Israel, kaya lang silos na silos siya kay David. Gusto niyang patayin si David kasi pinagpala si David ng Diyos. Tumakas si David mula sa kanya, kaya lang ay hinabol pa rin siya ni Saul, kasama ang kanyang mga sundalo. At habang tinutugis nila si David, ay ito namang si Saul ay nagbawas or nagbanyo or nag-CR. Kumbaga, break mo na ako dito sa kuweba. Ganon. Kaya lang, andun mismo sa kuweba pala si David. Kasama ang kanyang mga tauhan. Anytime, pwedeng patayin ni David si Saul. Diba? Siyempre, marahil, yung mga tauhan ni David magsasabi ng ganito, ito na yung chance mo. Patayin mo na siya, di ba? Ito na yung sagot sa lahat ng paghihirap mo. Kasi syempre nahihirapan si David kasi takbo siya ng takbo kay Saul. Di ba? Papatayin siya. Pero anong ginawa ni David? Hindi niya sinabi na, Lord, thank you. Blessing na ito. Di ba? Papatayin ko na siya. No. Hindi yan ang ginawa ni David. Hindi niya sinunggaban ang pagkakataon. Hindi niya pinatay si Saul. Bakit? Kasi alam niya na mas nais ng Diyos na gawin niya ang tama at kabutihan kaysa pairalin ang kanyang emosyon. Alam niya na ang prinsipyo at kalooban ng Diyos na mas mahalaga kaysa kanyang emosyon. Amen? Pwede niyang ipagiganti ang kanyang sarili pero pinili niyang igalang ang taong pinili ng Diyos. Pwede niyang gamitin ang pagkakataon para matapos ang problema pero pinili niyang kumapit sa kabutihan. Kapatid, ang ginawa ni David ay hindi natural. Hindi natural sa atin. Kasi tayo, nature na sa atin na gumanti kapag sinaktan. Tama? Natural na sa atin na bumawi kapag inaapi. Natural na sa atin na samantalahin ang pagkakataon para tapusin ang kaaway. Pero dahil mahal ni David ang Diyos, pinili niyang mahalin ang mabuti. At dahil mahal niya ang mabuti,
napakita rin niya ang respeto at pag-ibig sa kanyang kapwa doon sa kanyang mga tauhan. Kapatid, kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang kabutihan at tama. Kung mahal mo ang kapwa mo, kahit pa nga hindi ka sinusiklian, hindi sinusiklian ang pagmamahal mo. O palagi ka na lang sinasaktan, palagi na lang nasasaktan ang damdamin mo. Mahalin mo pa din ang kabutihan. Ang magmahal ng walang kondisyon. Romans chapter 12 verse 21. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang mabuti ang masama. Ganito ang ginawa ni David. Hindi niya tinumbasan ng kasamaan ang kasamaan, kundi ginantihan niya ng kabutihan. Ilang beses mo na ba, kapatid, naisip, kung may pagkakataon lang ako, gaganti ako? Meron bang dumating sa buhay niyo na may gumawa sa inyo na masama tapos gumanti kayo? Or gusto niyong gantihan? Kapatid, sa pamilya, kapag may masakit ka na salita, gusto mo rin masasakit na salita ang sasabihin mo sa kanila. Sa trabaho, kapag may nanira sa'yo, gusto mo rin sirain sila. Kailan ko siya? Panginoon, lumabas yung totoong puso. Lord, ayusin mo po ang puso. Kaso mas malakas sila sa amo kaya. Now, si Lord ang nakakaalam ng lahat. Pero sabi ng Diyos, ang totoong pagmamahal, hindi bumibitaw sa tama kahit mahirap. Another illustration. Meron isang nanay, tapos meron siyang anak. Yung anak niya may hawak na 2 apple. Sabi ng nanay, anak, pahingi naman ng isa. Yan. Alam mo ang ginawa ng anak? Kinagatan niya yung apple. Kinagatan din niya yung isa. Nalungkot yung nanay. Kasi parehas kinagatan ng anak yung apple. Nag-judge agad siya. Pero ang hindi niya alam, yung ginawa pala ng anak niya, tinikman niya yung 2 apple kung saan ang masarap at yun ang binigay sa nanay. Tinikman lang pala ng anak kung saan yung mas matamis. Kasi kung ano yung mas matamis, yun ang binigay niya sa kanyang nanay. So dito natin, biglang napaiyak yung nanay. Siyempre tuwang-tuwa yung nanay, di ba? Maling-maling pala yung una niyang akala na ang gusto lang pala ng bata, siguraduhin na ang bibigay sa kanya yung matamis na apple. Yun. Alam mo kapatid, ganito din tayo minsan. Mabilis humusga. Di ba? Akala natin na alam na natin ang totoo. Akala natin malinaw na ang motibo ng isang tao. Pero mas madalas, ang nakikita ng mata ay hindi pala buong katotohanan. Kaya nga kahit gaano karami ang alam mo, kahit gaano karami ang karanasan mo, ang palagi mong i-delay ay ang judgment. Amen? Lalo na kapag ikaw ay isang Kristiyano. Bigyan mo ng chance na magpaliwanag isang tao kung may nakikita ka na mali na inaakala mo. Now, kung tunay mong minamahal ang kabutihan, matuto kang magpigil sa paghusga at mas piliin mong tumulong kaysa magduda. Amen? Grabe yung pinangugutan ko, no? Sabi dito, mas mabuting magkamali sa pagbibigay ng kabutihan kaysa magkamali sa paghusga ng kapwa. Now, ito yung tanong. Kailan ka huling nag-judge or nagmadaling humusga sa isang kapwa, sa isang tao? Handa ka bang sabihin ngayon, Lord, turuan mo akong makita ang mabuti kahit sa mga taong mahirap mahalin? Magagawa ba natin ito? Amen. Guard your love. Paano? Pangalawa, cling to God, cling to good by clinging to what is
Good. Huwag mo lang hangaan ang kabutihan. Huwag mo lang pasalamatan ang kabutihan. Kundi idikit mo ang sarili mo sa Kanya. Hawakan mo ito ng 2 kamay at huwag bibitawan. Hallelujah. Pangatlo, gutom na ba ang lahat? Honor others. Romans chapter 12 verse 10. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Kapatid, gusto ko lang ipikit niyo yung mga mata. Right now. Pikit niyo. Yan. And then imaginein mo ito. Isang community kung saan ang mga tao ay naglalamangan, nagpapataasan, nagpapagalingan, pero hindi sa yaman, hindi sa posisyon, hindi sa galing, kundi naglalamangan sa paggalang sa isa't isa. Anong nakikita niyo? Peace. Hindi hindi naintindihan ni Angge. Ulitin ko, Angge. Okay. Imaginein mo, may isang community na naglalamangan, nagpapataasan, nagpapagalingan, pero hindi sa yaman, hindi sa posisyon, hindi sa galing, kundi naglalamangan sa paggalang sa isa't isa. Isang pamilya na kung saan ang lahat ay nag-uunahan, hindi sa pagiging bida-bida, di ba? Kundi sa pagbibigay ng paggalang sa iba. Ganito ang picture na gustong sabihin ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 10. Hindi ito kompetisyon kung sino ang mas sikat. Kundi kompetisyon ito kung sino ang mas marunong magmahal at mas marunong magbigay ng pagpapahalaga sa kapwa. Yung competition, imagine mo ito. Kung ganyan lahat tayong mananampalataya, nag-uunahan sa lahat ng bagay. Walang away, walang gulo. Amen? Na-realize ko, naway, ang ganitong bagay, intention natin na gawin sa area ng ating buhay. Ang salitang ginamit ni Pablo na magmahalan kayo ay mula sa Gregong Philostorgos. Ang hirap sambitin ng Greek. Devoted or loving, mainit na pagmamahalan sa isang pamilya. Ibig sabihin ay mainit na pagmamahalan sa isang pamilya. Ito yung klase ng pagmamahalan ng magulang sa anak o magkapatid na nagdadamayan. Ito yung pagmamahal na kung saan alam mong kilala ka nila, kung sino ka o ano ang pinanggalingan mo, pero tinanggap ka. Hindi na kailangan magpanggap kasi ligtas ka, kasi tituring ka ng isang community na kapatid. Sinabi din ni Pablo dito, tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Ibig sabihin, ang church ay hindi lang grupo ng magkakaibigan, kundi tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Ang sabi niya dito, maging magalang sa isa't isa. Ang salitang magalang dito ay nangangahulugang bigyang halaga, ituring ang mahalaga, or igalang. Pero hindi lang basta igalang, kundi sinabi ni Pablo, paggalang na higit pa sa inyong sarili. Sa Grego, ang sabi ng unahan mo o manguna ka, ibig sabihin, huwag mong hintayin na maunahan ka pa, na maunahan kang pahalagahan ng ibang tao. Dapat mauna ka sa kanila. Huwag kang mag-antay kung sino ang unang babati sa'yo, kung sino ang unang magpapasalamat, kung sino ang unang magbigay. Kundi unahan mo, manguna ka sa paggalang, manguna ka sa kabutihan, manguna ka sa pagmamahal. Nasusundan po ba ako? Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, mauuna akong magmahal at gumalang sa kapwa ko. Mauuna akong magmahal at magalang sa kapwa ko. Hallelujah. Luke, ay bakit wala? Okay, hindi siya pa nasama dyan. Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin
o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ganon. So, ang pagmamahal na makasarili, laging, anong mangyayari pag mamahal ang makasarili? Walang peace, di ba? Puro lang sarili mong nakikita mo. Luke chapter 22 verse 24. Nagtalo-talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila. Now, dito makikita natin, imaginein mo, ang Panginoon, bago siya ipako sa krus, alam niya na ilang oras na lang, ipagkakanulo na siya ni Judas. Ipapako siya at mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Pero ang problema, ang kanyang mga alagad ay nagtatalo-talo at sinasabi nila na kung sino ang pinakadakila sa kanila. Now, makikita natin dito kung sino kung makikita natin dito yung ginawa ng Panginoong Hesus. Habang nag-iisip ang kanyang mga alagad kung sino ang pinakadakila sa kanila, ang ginawa ng Panginoon, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciple. So dito natin makikita ang paghuhugas po ng paa. Kapag meron po sa panahon nila, kapag po may bisita ka, tapos bago kumain, kailangan po maghugas ng paa. Ito po ay, ang paghugas po ng paa isang servant. Mababa ang kanyang katungkulan. Ngayon dahil yung mga alagad niya, walang gumawa na magpakababa sa kanila, ang Panginoong Hesus naging example siya. Ang Panginoon, Lord of Lords, King of King. Pero nang ginawa niya, siya ang nag-example kung paano magpakumbaba. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Ganyan po dapat tayo gumawa. Ganyan po dapat tayo magpakumbaba sa kapwa natin. Mag-unahan tayong magpakumbaba. Hindi tayo magpataasan ng pride. Amen? John chapter 13 verse 13 to 15. Tinawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga'y Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binagyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Dito po ako magtatapos. May isa pong kwento na mag-asawa. Tawagin na lang po natin silang si Mark at saka si Lisa. Si Lisa na naman. Sige, tawagin natin si Mark at saka si Diwata. Kahit sa imagination na lang may asawa si Ate Diwata. Now, 15 years na silang mag-asawa. Okay? Makinig kayo sa kwento. At aminado sila na malamig na ang kanilang relasyon. Hindi pa nga nakapag-asawa si Ate Diwata. Malamig na ang relasyon. Palagi na lang silang may conflict, di ba? Humihingi sila ng payo sa pastor at nalaman ng pastor na pareho pala silang nag-aantayan. Sabi ni Mark, kapag nirespeto niya ako, saka ako maglilingkod sa kanya. Sabi naman ni Diwata, kapag minahal niya ako muli, saka ko siya irerespeto. Pareho silang nag-aantayan, pareho silang nagbibilangan, pero ang masakit, parehas lang pala silang nasasaktan. Kaya sabi ng pastor, ay china-challenge ko kayo. For 30 days, huwag kayong mag-antayan. Mag-unahan kayo. Mag-unahan kayong magmahalan, mag-unahan kayong magbigayan, mag-unahan kayong magrespetuhan. Sabi ng pastor kay Mark, unahan mong pansinin si Diwata. Unahan mong pasalamatan, unahan mong i-honor, unahan mong gawa ng mabuti, ng walang kapalit. Kahit hindi siya sumasagot ng thank you, gawin mo pa rin. At sabi naman ng pastor kay Lisa, unahan mong irespeto si Mark, kahit hindi siya perpekto. Huwag mong bilangin ang mali, i-honor mo siya bilang tao. Sabi ng pastor, mahirap po yata yan. And then, sabi ng pastor, oo, pero doon mo makikilala ang himala ng kabutihan ng Diyos.
Alam mo, pagbalik nila after 30 days, ibang-iba na ang mukha nila. May saya, may ngiti na, at may kislap sa kanilang mata. Sabi ni Mark, nung tumigil ako sa paghihintay at nagsimula akong maglingkod, doon ko napagtanto, ang tagal ko na palang naging makasarili. Lagi kong hinihingi ang respeto, pero ayaw ko namang magbigay. Sabi naman ni Lisa, nung tumingin ako sa kaka-criticize at nagsimulang maging maging mauna na respetuhin siya, unti-unti kong nakita ulit ang magandang katangian ng asawa ko at nakalimutan ko na ang mga bagay na iyon. Alam kong late na. 11:15 tayo nag-umpisa. Kaya pa to. Now kapatid, doon nila naranasan ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Amen? Kapatid, ito yung challenge ko this week sa inyo. Pumili ka ng 3 tao. Pumili ka ng 3 tao na i-honor mo, unahan mo ng paggalang, unahan mo ng pasalamatan, unahan mong pansinin, unahan mong ngitian. Kung ikaw man ay may katampuhan at matagal ng kaibigan na hindi mo nakakausap, i-text mo or tawagan mo. At sabihin mo sa kanya, salamat sa kabutihan mo. Mahalaga ka sa akin. Unahan mong parangalan. Huwag mong hintayin na sila pa ang mauna. Ikaw ang mauna. Ikaw ang mag-break ng cycle ng pride at tahimik na tampuhan. Kaya ba natin simulan at gawin ang mga bagay nito para sa Panginoon? Kasi kung tayo lang hindi natin magagawa. Pero para sa Panginoon, kaya natin gawin. Amen? Philippians chapter 2 verse 4. Huwag lang ang sariling kapakanan ng isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. John chapter 13 verse 35. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Last, 1 John 4:19. Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ngayon kapatid, kung naranasan mo ang totoong pagmamahal ng Panginoon, ibigay mo yan sa kapwa mo. Kahit may galit ka pa, kahit may tampo ka pa, iparanas mo. Unahan mong mahalin, unahan mong itian, unahan mong iparanas sa kanila ang naranasan mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon na pagmamahal. Amen? Tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa buhay mo upang magawa mo ding magmahal sa iba na gaya ng pagmamahal niya. Guard your love. Paano? Reject hypocrisy. Maging totoo sa iyong pagmamahal. Cling to good. Kumapit sa tama kahit mahirap. Kapag masakit, kumapit pa rin. Kapag di mo feel, sumunod pa rin. Honor others. Makipag-unahan ka sa paggalang at pagmamahal. Huwag maghintay na mapansin. Unahan mo na. Amen? Kapatid, ganito ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa iyo. Matibay at mapagpakumbaba. Amen? Tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Mga kapatid, sa topic natin ngayon, pikit niyo yung mga mata niyo and imagine na ang Panginoon ay nasa harapan mo. Kung may mga bagay ka na hindi mo kayang hakbangan right now upang mauna kang humakbang sa mga bagay na pansinin mo, tawagan mo, unahan mong magpakumbaba, unahin mong sabihin na mahalin mo, ilatag mo to sa Panginoon. Lord, hindi ko kayang hakbangan ang mga bagay na ito kasi punong-puno ako ng pride. But this time, Father God, ikaw lang nakakaalam ng laman ng aking puso. Kung meron kang nakikita right now, Lord, na hindi ka lugod-lugod sa inyo, dinudulog ko po ang aking sarili. Ako po'y nagpapakumbaba. Tulungan niyo pong ayusin ang aking puso. Clean my heart, Father God, at tulungan mo akong hakbangan ng mga bagay na ito, Panginoon. Na makita sa aking buhay na ako ay iyong alagad, na ako ay iyong anak, at ang iyong anak ay marunong magbigay ng pagmamahal dahil una ko itong natanggap sa inyo. Father God, we thank you for your words.
na aming na-receive, natuto kami, natutunan namin kung paano pahalagahan ng kapwa, natuto kami proteksyonan ang pagmamahal na ito, Panginoon. Kaya Ama, sa araw na or sa buwan ng pagmamahal na ito, Panginoon, dalangin namin, isang buwan kami, Panginoon, at habang kami nabubuhay dito, simula sa amin, ibibreak namin yung cycle ng pride sa aming buhay o sa kahit anong area ng aming buhay, Panginoon, pagkos makita sa buhay namin, O Diyos, ang manguna sa lahat ng ipapagawa mo sa amin. In Jesus' name. Father God, salamat po. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po na patuloy mo kami inaayos ang aming mga puso. Lord, ikaw lamang po patuloy ang nakakaalam ng mga puso at laman ng isip ng inyong mga anak, Father God. I surrender everything to you, lahat ng souls na nandito sa simbahan na ito, Father God. Lord, I pray na ikaw po ang kumilos, ikaw po ang mag-transform sa buhay ng mga anak mo. I pray, Father God, ng lahat ng kaluluwa na narito, Panginoon, ay lalago, O Diyos, in the name of Jesus. Father God, wala po akong kapangyarihan. Kahit gaano po kaganda ang sinasabi ko dito sa harapan na ito, Panginoon. But naniniwala ko, and I do believe your word, still the powerful word, na siyang magbabago, na siyang magtatransform sa buhay at sa puso namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, na nahihayag mo sa aming mga anak mo, Father God. We thank you, Ama. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin, Ama. At naniniwala ako, Lord, aalis ang mga anak mo, Panginoon, na may maayos na puso. We thank you. At ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.